Mga ka-crypto, mainit na usapan ngayon sa XRP community ang kumakalat na dokumento na sinasabing nagpapatunay na si XRP ay rehistrado na bilang isang commodity sa ilalim po ng US CFTC or Commodity Futures Trading Commission. Isa pong kilalang community member na si Zaif ang nagbahagi ng dokumentong ito at ipinahayag na si XRP ay opisyal ng nakalista bilang commodity sa CFTC Events Contracts. Maraming napataas ang kilay dahil sa pagkakalarawan kay XRP bilang isang crypto asset commodity. Para sa ilan ay malinaw itong indikasyon na si XRP ay commodity at hindi security. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano ba ang nilalaman ng dokumentong ito. Ang dokumento ay tumutukoy po sa isang produkto or product na inilabas noong February 14. Ito ay isang uri ng swap contract kung saan pwedeng tumaya o mag-speculate ang mga users sa presyo ng XRP sa loob lamang ng maikling panahon or short term tulad po ng 20 minutes or 2 oras. Ang ganitong uri ng product ay parang mabilisang laban ng presyo. Kapag tama ang prediction mo sa magiging galaw ng presyo ng XRP sa napakaikling oras ay pwede kang kumita. Ngayon ay totoo ba na opisyal na commodity si XRP? Dito dapat mag-ingat ang lahat dahil kahit tinuring na commodity sa XRP sa filing na ito ay hindi ibig sabihin na opisyal na idineklara ng CFTC na si XRP ay commodity. Katulad din ito ng ginawa ng ilang asset managers gaya po ng Bitwise kung saan tinawag nilang commodity-based trust si XRP sa kanilang spot ETF application. Ibig sabihin ay depende po sa konteksto at gamit kung bakit tinuturing na commodity itong si XRP. Ngayon ay paano naman po nagsimula ang debate tungkol sa status ni XRP? Matagal na pong issue ang tanong kung sa XRP ba ay isang security o isang commodity. Nagsimula ito mula sa kaso ng US SEC laban kay Ripple. Sa simula po ng laban ay sinabi ng SEC na si XRP ay isang security. Pero isang federal na hukom or federal judge ang nagpasya na si XRP mismo ay hindi security. Hindi na ito kinontra ng SEC kahit na inapila nila ang ibang bahagi ng desisyon. Kaya malinaw sa batas na sa ngayon ay hindi security si XRP. Pero wala pa ring opisyal na classification kung ito ba ay commodity. Sunod na tanong ay ano po ang sinasabi ng bagong pamunuan ng SEC? Sa kasalukuyan ay si Paul Atkins na ang namumuno sa SEC. Ayon sa kanya ay karamihan sa mga crypto assets ay hindi security. Malayo ito sa dating pananaw ng pamunuan na pinamunuan ni Gary Gensler kung saan si Bitcoin lang ang malinaw na non-security. Ang pagbabago ng pananaw na ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mga pro-crypto na mas maluwag ang magiging regulasyon sa mga digital assets tulad ni XRP. Ngayon ay ano po ang plano ng Presidential Working Group sa digital assets? Ang Presidential Working Group or Digital Assets ay nagbigay po ng mungkahi na ang mga cryptocurrencies na
maikakategorya bilang commodities ay dapat saklawin ng CFTC at hindi ng SEC. Kung mangyayari ito at malinaw na mapapasama si XRP sa kategoryang ito, ay posibleng mas malinaw na ang magiging rules ng laro para sa kanya at sa mga trader na gumagamit po sa kanya. At ngayon ay ano po ang posibleng epekto kung commodity nga itong si XRP. Kapag commodity ang turing kay XRP ay mas mababawasan ang legal na hadlang sa kanyang paggamit at trading. Posibleng mas maraming institutional investors ang papasok. Maaari rin itong magbukas ng mas maraming financial products tulad po ng futures at options na nakabase kay XRP. Sa ganitong sitwasyon ay posible ring tumaas ang demand at ang kanyang presyo sa market. At para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay malaking bagay kung magiging malinaw na commodity itong si XRP. Una ay mas tataas ang kumpiyansa ng mga international market participants na pumasok dito. Pangalawa ay mas magiging madali para sa atin na gumamit ng mga global trading platforms na nag-aalok ng mas advanced na product para kay XRP. Ibig sabihin ay mas malaki ang potensyal na kita at mas maraming paraan para makapag-trade. Bilang panguli, sa tingin ko po ay kahit hindi pa opisyal ang declaration ng CFTC ay malaking hakbang pa rin ito para kay XRP. Ipinapakita nito na unti-unti nang nagbabago ang pananaw ng mga regulators at mas nabubuksan ang pinto para sa mas malinaw at mas patas na regulasyon sa crypto. Kung commodity man siya, sa huli ay mas magiging malaya ang galaw niya sa market at mas magiging kapaki-pakinabang para sa mga traders tulad natin. Ang mahalaga po ay patuloy tayong maging updated at mag-ingat sa bawat investment move na gagawin natin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.